nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. O mga kaibigan, 3 o'clock na. Time for the MX3 3 o'clock habit. Ito ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, at lagi po nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo, kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasama pang gift pack araw-araw mula po sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lamang po kayo dito po sa aming himpilan sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa, alam niyo po ba na imbes maging basura, pagkatapos mong i-consume ang bawat foil, sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta sa livelihood program para po sa Muslim community dyan po sa Davao. Yung pong mga coffee sachet, ginagawa pong wallets, coin purses at mga bag. Kaya sali na sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin ang MX3 3 o'clock habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOHF DACFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala po, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala mga kaibigan, meron pa rin po tayong winner ngayon pong TGIF Thank God It's Friday na, no? Ngayon pong March 27, 2026 ang ating pong winner. Tatanggap po ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3 mula po sa Antipolo City. Congratulations, Zenaida Espehon. Zenaida Espehon, siya po yung ating winner ngayon pong Friday. Congratulations! Again, tatanggap ka po ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Mga kaibigan, ng oras po natin, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. Kumusta na po tayo ngayong TGIF? Thank God It's Friday. Ayan, meron pa po akong konting boses. Hindi po ng aking allergies ngayon, kaya pagpasensyahan nyo na ang aking malamig na boses. Malamig ba? Wala na sa tagulan, lamig pa ng boses. Mga kaibigan, ika-27 na po tayo sa buwan ng Marso
Again, it's March 27, 2026 mga kaibigan. Happy TGIF. Happy Friday afternoon. Muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Sama-sama tayo. Tuloy-tuloy ang ating public service kaninang umaga. Tayo po'y nakapagbigay tulong ulit sa pamamagitan po ng ating partner TJP Party List Congressman Jose Bong Teves Jr. ng 10,000 pesos na tulong dun kay Tatay Jaime Ricafrente ng Tondo, Manila. Yan po, siya po yung napaiyak, di po ba? Doon sa programa ng Mayor Lakay Makalma sa Damdaming Bayan na interview ng Kuyang Boy G, no? Boy Gonzales. Na napaiyak ko, ikaw nga na may pumila ka ng 3 oras mahigit, tapos pagdating mo dun sa ikaw na yung umaasa ka mabigyan ka ng 5,000 pesos na ayun ay sabihin ay wala ang pangalan mo dun sa listahan, di ba? Ayun, kaya nung siya talagang yung iyak niya real talk talaga yun na talaga namang mararamdaman mo pag wala ka mapakain sa pamilya mo, paano na, di ba? So marami pong tumulong, syempre sa lahat po ng mga tumulong. Marami, of course, sa programang 2x2 ng anak yan, yung tulong na yan, kay Kuyang Tunying at Kuyang Jerry Baha. Talaga naman. So, marami na pong tumutulong kay Tatay Jaime Ricafrente. Ang bait ng tatay na yun, ano talaga, pagkausap mo talaga basang-basa mo basang-basa mo, ganon ang kanyang pagkatao, no? So, anyway, alam natin marami talagang katulad ni Tatay Jaime. Kaya para po sa ating gobyerno, Secretary Gatchalian, di ba? Ayusin niyo po ang listahan. Hanggat maaari, dapat ang pila niyan, nandun na yung LGU, tapos para pag at the same time merong isang pila, di ba ganun no? Tapos check nyo na kung talagang dyan, para nang sa ganun, di ba, merong another pila for them, ito yung mga pumila, tapos wala yung pangalan dun, dapat may ganun agad. Hindi yung uuwi ng luhaan, tapos pababalik-balikin nyo, mahirap yun, di po ba? Sa amin lang sa ganang sistema, of course, pinag-usapan natin sa DZRH Operation Tulong at kaya nyo mabigyan nyo na nung araw na yun. Validation lang naman yan, i-check nyo yung record, di ba? Kung wala, anong magagawa? Kung talagang wala, tapos i-check nyo bakit wala. Tapos another double check. O bakit ito hindi nakalista, di ba? Tapos kung talaga namang legit na bigyan nyo na rin kagad. Huwag nyo nang di ba? Hirap nun Pag mga walang mapakain sa pamilya, ewan ko. Diba? Buti na lang at dinaan sa iyak. Ni Tatay Jaime Ricafrente, yung kanya sobrang sama ng loob, diba? At sa lahat po ng mga tumulong na, maraming salamat po para kay Tatay Jaime. So pinuntahan po kanina ng Team Operation Tulong doon sa kanilang bahay, kasama yung kapitan ng barangay. Maraming salamat kay kapitan at umalalay din. Diba? So sa lahat ng mga patuloy na tutulong, tayo po sa DZRH Operation Tulong everyday sinisikap natin na maabot. Kaya nga tayo, sabi ko sa ating team ikot kayo. At siguro unang-unang puntahan yung mga tsuper, 'di ba? Yung mga nasa transportation para nang sa ganun kahit papaano makadagdag tayo kahit konti lang sa laman ng kanilang hapagkainan. Kasi pag napunta ka talaga, naku po, bigas nga lang sabi ko sa inyo, 'di ba? Okay, anyway, bago tayo maubusan ng oras, puntahan muna natin si RH29, si Boy Gonzales, sapagkat yung kilos protesta ng piston dyan po sa Mendiola, ito na yun, umarangkada laban sa taas presyo ng langis. Siyempre, tuloy-tuloy yan. Alamin natin ang update mula po dyan sa may Mendiola, Manila. RH29, Boy Gonzales, Kuya Boy G. Ate May, sa kabila ng matinding init dito sa Mendiola, hindi natitinag ang mga iba't ibang militanteng grupo, partikular ang grupong Piston na nagsagawa ng kilos protesta. Gayong hapon, nagmula ang mga ralista sa Mabuhay Rotonda sa boundary ng Quezon City at Maynila. At dumating sila dito pasado 1:30 ng hapon. Bago ang programa ay nakipag-pulong muna ang mga kinatawan ng Manila Police District kay Modi Floranda, ang leader ng Piston, nung pagmatiyak ang magiging maayos itong kanilang mga kilos protesta. Ayon sa pulisya, pinayagan ng grupo na magsagawa ng programa
sa loob ng 2 oras. Ngunit pinaalalahanan ng mga ito na sumunod sa batas upang maiwasan ang anumang mga pagkaresto sa kanyang talumpati. Sinabi ni Floranda na ang hinahing ng mga tsuper na patuloy na pataas ang presyo ng petrolyo na anyay nagpapahirap sa sektor ng transportation. Muli ring nanawagan ng grupo sa pamahalaan na ibasura na ang oil deregulation law at magpatupad ng price control sa langis. Ang Mendiola, kahaba ng Ligarda at Recto Avenue at May, sarado sa daloy na sasakyan. Dahil naokupa na nila itong mismong harap ng Mendiola. Ang mga tawa naman ng Manila Police District ay nakaantabay dito sa mga isinasagawang kilos sa protesta. At sa mga motorista, iwasan na itong kahabaan ng Recto Avenue mula dito sa AX Loyola. Kumaliwan na lang sila o kaya kumanan para makaiwas sila dito sa mga nagsasagawa ng kilos protesta sa mismong harapan sa Mendiola. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Region sa Kuyang Boy G. Sa Pilipinas. Yes. Iingatan lang dyan talaga. Napakainit ng sikat ng araw ha. Mamaya merong mga tumaas ang BP. Oo, matindi ang sikat. Kaya pagkuha ko kanina ng video, medyo sumilong lang ako dahil sa sobrang alinsangan at napakainit talaga. Lalo na anong oras na ba ngayon? Alas 3, 19 na, Ate May. Matindi na ang sikat ng araw. Yes. Kaya yung iba mga realista, sinisilong muna dito sa may ilalim ng LRT. Yung iba naman sa gilid sa sobrang init na. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga programa dito sa mismong harapan ng Mendiola. Maraming salamat, Kuyang Boy G. Dahil sa'yo, Ate May. Thank you, Kuyang Boy Gonzales. Mga kaibigan, standby lang at maya-maya pupuntahan po natin ang Philippine Coast Guard. Oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan
sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programang Public Service Hour. At syempre nakakasama pa rin po inyong lingkod, May Binauhan. At ngayon puntahan muna natin ang Philippine Coast Guard, sapagkat alam natin papasok na po tayo sa Holy Week. Ang simula po niyan ay Sunday, palaspas na po yun. So alamin natin ang mga paghahanda, lalong-lalo na ang ating biyaheng dagat sa mga baybayin ay alamin natin mula po sa Philippine Coast Guard yung kanilang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. Makakausap po natin ang kanila pong spokesperson si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Cayabyab, ma'am, magandang hapon, mainit na hapon, good afternoon. Yes, Mami, magandang hapon po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Una-una, kumusta po ang kahandaan na po natin, ang deployment ng ating pong mga Coast Guard sa ating mga pantalan, Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026? Hingi po kami ng update, Commodore Noemi.
Ma'am May, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard at nabanggit yung nga po kanina yung Oplan Biyaheng Ayos ay magsisimula po tayo bukas actually. So we are now monitoring ang ating pong mga pantalan 24/7 starting tomorrow. And we will be placing all our operating units in heightened alert status. Simula po yan bukas hanggang April 5 in anticipation po sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga pantalan. Tayo rin po ay maglalagay ng tawag po nating malasakit help desk. Kasama po ang iba't ibang ahensya, ang PPA, Marina, at even yung ating Philippine Coast Guard Auxiliary and other law enforcement agencies. Kasama po dyan yung ating mga medical teams para naman po umalalay sa ating mga biyahero kung sila po ay may katanungan sa kanilang mga biyahe. Kasama rin po ang pagbibigay ng mabilis na emergency assistance kung kinakailangan. Tayo po ay magde-deploy ng mahigit 17,000 PCG personnel nationwide po yan, Ma'am May. Kasama po dyan yung ating mga rescue swimmers, ang ating mga medics at mga nurses po. At of course, ang direktiba po ng aming commandant na si Admiral Rodney Hildovan na paigtingin po natin ang pagkakandak ng pre-departure inspection to ensure that all vessels departing every port are all seaworthy to sail at wala po tayong ia-allow, Ma'am May, na aalis na barko na sobra po ang pasahero sa kanilang mga kapasidad. At pagdating naman po sa security measure, tayo po ay mag-deploy ng ating Coast Guard K9 dogs, particularly sa mga major ports po natin, to conduct baggage inspection para maiwasan po, Ma'am May, yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na items katulad po yung mga flammable and explosive items po. Tayo rin po ay mag-deploy ng ating mga sea marshals on board our passenger vessels, particularly yung mga barkong medyo mahaba po ang oras ng biyahe. And of course, in anticipation po sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga coastal beaches and island resorts, tayo rin po ay maglalagay ng ating mga lifeguards at magsasagawa po tayo ng coastal and seaborne patrol to ensure po yung visibility ng ating po mga tauhan. Ayun, tama-tama, Commodore Kayabiyab, Ma'am, ano? So nabanggit niyo po lahat, in place na, pero dun sa tinatawag na pre-departure, isa po yun sa mahalaga, no? So prior po dun sa mga aalis, ay naisagawa po ba ang kaukulang pag-inspeksyon sa lahat po ng mga pantalan? Well, yan po ang gagawin natin, Ma'am May, no? That is the strict directive po of our commandant. Ensuring na wala po talagang sosobra na bilang ng pasahero na lagpas po sa kanyang kapasidad. At again, siguro I would use this platform na rin po, Ma'am May, para i-remind din po ang atin po mga kababayan na wag pong tumangkilik ng mga kolorom na mga motorboats. Kasi noong nakaraang linggo, Ma'am May, meron po tayo natanggap na report na actually maritime incident na ang atin po mga kababayan ay sumakay sa isang fishing boat for island hopping. So unfortunately nagkaroon po ng aksidente doon dahil nga po hindi equipped ng mga life-saving equipment. Again, we are compromising the lives of those passengers on board the motorboat. So ang atin pong paalala ay wag po tayong tatangkilik ng mga ganito mga kolorom na mga motorboats po. Oo, napakahalaga po nun, Commodore Noemi, na talaga ngayon pa lamang. Hirap ngayon, alam natin na talagang dumadaing tayo, mahal ang pamasahe and everything. Ngayon po, weekend na tayo, no? Kumusta ang monitoring ninyo sa mga pantalan? Marami na po bang mga paalis para kumpletuhin yung mahaba-habang bakasyon for Holy Week kumpara po last year, yung ganitong panahon natin ngayon? Kumusta po ang dating o dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa monitoring? May hindi pa ganun ka-significant yung number ng ating mga monitor na pasahero ngayon as we speak po. Last year, we were able to monitor a total of 3 million inbound and outbound passengers for the whole Semana Santa ng Oplan Biyaheng Ayos. So sa ngayong taon po, we are anticipating the same number. So posible rin pong dumami. Again, ito po ay naplano mga bakasyon po ng ating po mga kababayan. At handang-handa naman po ang Philippine Coast Guard. We are also in close coordination with the PPA and Marina para po alalayan ang ating mga biyahero. Ayun, so yung inaasahan po natin ay baka ganung bilang pa rin or mas marami pa, no? But then sabi nga natin medyo may krisis tayo ngayon na sa palagay ninyo mababawasan yung bilang na yan. Well,
we think, Ma'am May, hindi ganun kalaki ang magiging changes po sa bilang na ito. Kasi usually ito naman po talaga yung inaasahan na pag-uwi po ng mga kababayan natin sa kanilang mga pamilya. So, itong 3 million na naitala po natin last year, ito po ay pinaghandaan rin po ng Philippine Coast Guard ngayon. That's why we are also preparing the safety and security measures to assist po ang ating po mga biyahero. Ayun. At meron po bang mga ipinatutupad na mga bagong sistema ngayon? Lalong-lalo na yung pong mga nagpapabook ahead of schedule nila, Commodore Noemi. Meron bang mga kayo po from Coast Guard, ano po yung inyong nais ipaalam na mga ipatutupad ng mga para sa mga pasahero ngayon? Meron po ba? Well, pagdating naman po, Mami, sa ticketing, ito po ay nasa role na rin po ito ng ating mga shipping companies. And nabalitaan din po natin na meron na rin po silang mga inisyatibo, particularly sa pagkakaroon po ng online ticketing system. So maganda po ito. Kasi we also advise from the Philippine Coast Guard, Mami, dahil inaasahan nga po yung pagdagsa. Ang atin pong reminder is palagi pong maagang bumili ng ticket, maaga rin pong maagang pumunta sa pantalan because definitely all the passengers and the baggages will be subjected to inspection. So yan po ang ating paalala. So good thing na meron na rin po tayong mga online ticketing system at hindi na po ganun kahaba ang ipipila ng ating po mga kababayan. At syempre, dun sa kanilang mga bagahit, mga dala-dala, baka may paalala kayo sa ating po mga kababayan at mas mahigpit po bang gagawin ngayong pag-inspeksyon? Meron ganyan sa pag-akyat sa mga sasakyan. Yes, tama po kayo, Mami. So we will be doing a layered security. So bukod po dyan sa mga X-ray machine na meron po tayo sa mga terminal, nabanggit ko po kanina, mag-deploy rin po tayo ng ating mga Coast Guard K9 working dogs. So it has the capability to detect po kung meron po dala mga flammable, mga narcotics. So ang ating lang pong advice din sa ating po mga biyahero ay huwag po kayo magdadala ng mga prohibited items. Ito po yung mga flammable and explosives dahil ito po ay magiging rason ng inyong pagkaantala sa mga biyahe. At siguro I would take this opportunity to mention as well, Ma'am May, na pag tayo po ay sasakay ng mga motorboats, ay palagi po na tayong sumunod sa mga direktiba o instructions sa pagsuot po ng ating mga life jackets. At of course, nabanggit ko rin po kanina dahil malaki rin po ang ating naitala ng mga kababayan na pumupunta po sa mga coastal beaches po natin. So wag po tayo mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak. Dahil last year, Ma'am May, ang pagkalunod po ang naging dahilan ng mga reported incidents po natin. And of course, palagi po nating babantayan yung ating mga anak po. Lalo na po kung sila ay lalangoy sa mga dagat at swimming pool po. Opo, tama po, kasi may mga ganyang insidente po, di ba, Commodore? Na hindi, yes, tama po kayo, Ma'am May. Opo. Naitala talaga. Ayun po. So maraming salamat, Commodore Noemi Kayabyab. Salamat po sa inyong mga paalala. Yes, Ma'am. Maraming salamat po at magandang hapon po. Magandang hapon. Mga kaibigan, ng spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kayabyab. Ayan po sana sa pamamagitan po ng mga paalala na yan, yung mga maglalayag po sa karagatan. Alam nyo na po, So mas maganda po yung nag-iingat, alerto syempre, para nang sa ganun, ligtas ang biyahe, Oplan biyaheng ayos, Semana Santa 2026. Babalik po tayo. Oras natin, 36 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras natin 45 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, sa ating pagsisikap na kahit papano makapaghatid pa rin ng munting handog para makadagdag ng konti sa hapagkainan ng ating mga kababayan. Ngayon po'y sadya naman talagang ramdamang hirap ng buhay sa krisis sa langis natin ngayon. Naku po, alamin natin. Ang ating team operation tulong ay naririyan ngayon sa may Taft Avenue, Manila at mga UV Express drivers. Ang ating yatang makakasama, Aiza Gabriel. Magandang hapon. Yes, Miss Viv. Tama ka dyan. Pahinga muna tayo sa pasada saglit. At nakapagkwentuhan muna tayo sa ating mga kuyang UV driver dito pa rin sa bahagi ng Taft Manila. At dyan, una na sa kasama natin ngayong hapon, si Kuya Chris. Para kumustahin natin. Kuya Chris, kumusta ang pamamasada? Mahirap na po. Lumalaban na lang po kami para mabuhay sa araw-araw. Yun na lang po. Sinisikap na lang namin na tumama yung bawat ikot sa biyahe namin para may matira sa amin kahit konti. Gano'n na lang po talaga yung status ng pamamasada namin. Gano'n na ang diskarte. Kuya Roger, paano naman ang diskarte ninyo ngayong, siyempre kanina diba nung nagkukwentuhan medyo matumal ang pasahero, sabi nga ni Kuya Chris. So paano po ang nagiging diskarte nyo noon? Patsimpo-simpo na lang po. Ganun lang talaga po. Kung matsimpuhan mo maraming pasahero, yun. Yan na lang kami babawi. Kung medyo matsimpuhan mo walang pasahero, tiis na lang. Ganun lang talaga ang buhay. Tiis talaga. Yung diskarte. Eto naman, Miss May, si Kuya Leroy. Yan. Kuya Leroy,
Ngayong medyo mainit na, ano ang ginagawa mong diskarte para kahit papaano sa kabila ng medyo kaunting pasahero, lumamig-lamig ang iyong ulo? Ang ginagawa ko po, sipag lang at correct timing sa biyahe para may mauwing barya-barya. Barya lang po sa basis. Talagang diskarte lang. Eto, Miss May, si Kuya Marlon. Kuya Marlon, ilan po ba ulit ang inyong anak? Tatlo po. Tatlong Tapos, paano yan, Kuya Leroy? Pag umuwi kayo, magkano na ba yung nauwi niyo sa uwi niyo? Nauwi ko na lang po dating 500 kaya. At paano niyo po dinidiskartehan yun? Sa mga anak mo? Kinuha na lang po. Last na awar. Alam ko inaapalangin lang. Eto, sige, Kuya Chris, bilang sa mga kasamahan mo at sa iba mo pang mga kasamang UV driver, meron ka bang gustong sabihin o panawagan para naman sa mga kasamahan mo? Sa anin ng mga UV driver? Para lang sa mga kasama ko. Sige po. Konting peace lang, konting tiyaga lang. Kailangan natin lumaban para sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong susuko. Ganito man yung status ng gobyerno natin. Alam natin, magbabago rin to balang araw. Isang araw, makakaahon din tayo. Lagi lang tayo sumampalataya sa Diyos. Lagi lang tayo tumawag sa Diyos. Masalamat tayo habang ibuhay, ipag-asa. Ang galing naman. Ang ganda naman ang sinabi ng kuya. Anong pangalan ni kuya? Eto, Miss, si Kuya Chris. Kuya Chris. Oo, Kuya Chris. Oo, natutuwa naman akong marinig yung iyong sinabi para applicable yan para sa ating lahat, ano? Na habang may buhay, may pag-asa. Talaga naman, ano? Sa totoo lang, pinagdadaanan natin ito. At lahat kayo, unang-una kayo ang tinatamaan ngayon, ano? Direkta, tinatamaan kayo. Pero ngayon na nararanasan nyo na yan, anong diskarte ninyo para nang sa ganun, kahit papano medyo may maiuwi pa rin kayong kita para sa inyong pamilya? Ikaw, paano? Ang ginagawa po namin diskarte tuwing rush hour sa umaga at rush hour sa hapon. Para back to back po, may gabi, may matirang konti. Yung konti, sapat na po yun kaysa walang matira na konti. Oo. Aba, medyo okay yun, ano? Kaysa yung pipick up ka sa bawat ano, hindi mo sigurado kung may mapipick up ka tapos hindi puno yung sasakyan mo, ano? Wala kami na pick up, nagbakasakali kaming tumakbo kaming walang kasiguraduhan. Hirap. Natitira sa amin, kundi pag-isil lang po. Oo. So doon sa sinabi mo kanina, nakaka-inspire. So ibig sabihin, lilipas din ito, no? Meron pa rin tayong magiging solusyon para dito. Titigil din ito. Tama ba, Kuya Chris? Opo, naman po lahat ng nasa gobyerno, talagang hindi nag-iisip ng para sa sambayan ng Pilipino. Alam ko may mga kaupo pa rin na nag-iisip ng makakabuti para sa mga sambayan ng Pilipino. Oo. Alam ko po yan. Oo. At sino sa tingin mo mga nasa gobyerno ngayon na talagang inaakay pa, ginagabayan pa ang ating bansa para nang sa ganun hindi mahirapan ang sambayan ng Pilipino, Kuya Chris? Para sa akin po, ang Diyos na lang po talaga ang gumagawa ng paraan para sa ating lahat. Oo. At nililid na lang, ano? Yung ating, So dun sa mga kapwa mo tsuper, na ang iba nga, sabi ko nga sa iyo, iba napapaiyak. Kayo ba unang-una kayo ba meron na kayo matatanggap din na ayuda? Opo, may mga ganun po talagang kami, maasa rin po kami na mabiyayaan kami ng ayuda. Pero wala pa kayong natatanggap at wala pang balita. Oo, kailangan din kami magsikap kahit maliit. Kung may mga paratingsan para sa ayuda galing sa gobyerno, malaking pasalamat po sa amin. Wow. Okay, so lagi kayo mag-iingat pero syempre unang-una ingat kayo sa init ng panahon ha, mga kuya UV Express driver, ingat po kayong lahat ha.
Opo, maraming salamat po. Ayan, at medyo bigyan namin kayo ng konting mailagay sa inyong pagkainan. Tanggapin niyo po yung ating munting handog mula po sa DZRH, ano? Okay po, maraming salamat po sa DZRH. Handog mula po sa DZRH Operation Maraming Tulong. salamat po. Katulad nga po nung nasabi ni Miss May, para kahit pa paano, di ba? May naman pa sa ating mga lamesa, lalo na ngayon, di ba, na mahirap ang sitwasyon ng marami nating kababayan. Ayan, ano po nga gusto niyo sabihin? Maraming salamat po sa malaking bagay na pinagalob niyo sa amin. DZRH, maraming salamat po. Mula sa aming mga UB driver. Malaking bagay na po to para sa amin. Kayo po, Kuya Rodney. Salamat po sa binigyan niyo sa aming tulong. Kahit pa paano nakakatulong. Thank you. Ayan, maraming salamat din po. Pakisabi Asa sa lahat ng mga kuya, laging magbaon ng tubig, uminom ng tubig, lalo na sa init ngayon ng panahon, ha? Para iwas, dapat keep hydrated. Big na yung baon namin. 3 big na daw, Miss May, ang bitbit nila Sige, sa kanilang kailangan biyahe. yan. Okay, maraming salamat, Asa. Tuloy pa rin ang pamamasada. Miss May, mula pa rin dito sa Top Avenue kasama ang ating Team Operation Choir at syempre si Kuyang Mike. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Team Operation Tulong, ating DZRH Operation Tulong Choir. Nandyan sina Nitz Mendoza yan, ano? At yung magpipinsang, Pagaran. Salamat po. Oras natin, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 4 na ng hapon. DZRH number 1. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Na sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, meron na lamang tayong 2 minuto, alas 4 na ng hapon. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ang ating Malakas promo kasamang MX3. Ayan. Ay naririyan saan ang lugar nila? Puntahan natin ang barangay 701 dyan sa Malate, Maynila. Alamin natin, R27 Noche, Kakas Noche. Sa Miss May, live tayo ngayon dito sa may Ruasa Boulevard lang ito, Miss May. Malapit sa isang restaurant dito sa may Baywalk. Kung saan isang nagtitinda ng mga pagkain, mga chicheria at at the same time, sharing pala ay topic ng DZRH sa iyo. Yung kanyang cellphone na. Ayan. Ano pangalan nila? Michelle Ogat. Ha? Michelle Ogat. Michelle Ogat. Matagal ka nang nakikinig ng DZRH. Ayun. Sino ang kilala mo ang ko? Si May Binauhan. Ayun. Yun, no? Thank you po. Malapit dito sa atin lang yun natin. At dahil dyan, meron ka na kagad. Asan yung natin? 1,000 pesos. Yan. At siyempre, meron pang kasama na MX3. At yung ating medium component, atin sa inyo ng Astron. Alagang Astron, alagang maasahan. Mabibili naman ito sa inyong cooking appliance store nationwide. Yan. Palitan mo na yung lumang-luma mong radyo. At siyempre, yung aming DZRH t-shirt. Yan, isuot mo yan habang kayo nagtitinda. At hindi lang yan dahil lapit na rin ang tag-ulan. Ngayon, tag-init, magagamit mo yung aming DZRH payong. Ano masasabi mo sa DZRH? Ang masasabi ko lang po sa DZRH, sobra po ako nagpapasalamat dahil una, patulungan po ako sa araw na ito dahil nangailangan po. Thank you po sa DZRH. Yan, maraming salamat doon ate. Okay? So, para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos kung natili nakatutok sa DZRH, malay nyo naman kayo na ang susunod maswerte manalo sa DZRH Malakas promo, siyempre kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si RH27, nandun sila ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche, Kakas. Ang ating Malakas promo kasama ang MX3 dyan sa Malate, Maynila. Ayan, maraming salamat. Ay, ang bilis naman ng oras. Wala na tayong oras. Batiin ko lang kasi may nakaschedule na activity po ang ating mga partner. Oo, anyway, ang team ng Sir Joey Gabat.
And Ma'am Diwata Gabat, dapat andyan tayo. But anyway, meron po silang Raila 2026, no? Unite, Inspire, Integrate, Innovate at March 28 pala, no? March 28 up to 29 gaganapin dyan po sa may Kim Siong Community sa Silang, Cavite. Ayan, andyan po ang mga Rotaractors, ang youth group po ng Rotary Clubs, ano? O, tayo po ay kapartner dyan. Naku, pasensya na. At anyway, pagkukwentuhan natin to, Sir Joey Gabat, sila po ang nag-spearhead niyan. Iba't ibang major co-host po, no? Sama-sama po dyan. Kaya anyway, sa pamagitan po ng Rotary Club of Ramon Magsaysay, no? Rotary Club of Manila Expats, Rotary Club of Manila Magic, dami nila. Rotary Club of Lubang Island, Rotary Club of Raha Sulaiman, Manila. At syempre, ang mga Rotaractors. Bali, pagkwentuhan natin next week yan. Wala na po tayong oras. Ayan, hi Mami Nida. Ayan, Mami Nida Romero. Diba? Tsaka si Sir Raymond. Mami Rose Lara, magandang hapon. Mga kaibigan, pansamantala po tayo magpapaalam sa pangalan ng buong puwersa ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong. Maraming salamat, Ellen. At sa ating mga practicumer, anong school sila? Thank you. Of course, kina Jeric. Maraming salamat. Ako naman may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Ayan, Ellen, thank you. Have a nice and safe weekend, everyone. Oras natin, 3 minuto makalipas po, 4:00 ng hapon. This time. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mesa, lang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.